Magandang gabi mga kamoyski. Meron naman tayong bagong kwento about crime at horror. So ngayong kwento nating gabi ay tungkol naman sa University of the Philippines o tinatawag nilang UP Diliman sa may Quezon Ave. So talakayin na natin ang bagong kwento ng kababalagan ngayong gabi mga kamoyski. So ang lokasyon ng kwento natin ay based on this true story na nangyari sa UV Diliman ay isang kilalang bilang isa sa pinakamagandang pamantasan sa bansa, kundi pati na rin sa mga kwento ng kababalaghan na humiikot sa loob ng malawak nitong campus. Mula sa mga kwento ng White Lady hanggang sa mga nilalang sa likod ng mga punong matatanda pa sa kasaysayan, isa't ito sa mga lugar sa Maynila na may pinakamaraming ulat ng paranormal activity. Noong taong 2016, isang third year architecture student na si Luis Martinez ang nawawala matapos ang kanyang gabi-gabing pagjogging sa paborito niyang academic oval. Sanay na mga gwardiya at estudyante na makakita siya tuwing alas 8 ng gabi. Paborito niya raw ang katahimikan at lamig ng gabi habang tumatakbo sa ilalim ng mga puno ng akasya. Hindi na niya hindi na siya nakauwi. Kinabukasan nagulat ang kanyang mga kaibigan at pamilya nang hindi siya pumasok sa klase. Tinawagan nila siya ngunit unreachable na ang kanyang cellphone. Agad silang nag-report sa UP Police. Sa kanilang investigasyon, ang huling nakakita sa CCTV ay si Luis na dumaan sa harap ng Palma Hall bandang alas 8 ng gabi. Ngunit ang hindi may paliwanag sa sumunod na frame, bigla na lang siyang nawala sa footage na parang binura mula sa eksena. Ang mga estudyante sa College of Mass Communication na nagsasabing may narinig silang sigaw mula sa likod ng amphitheater noong gabing iyon. Isa sa raw sa kanilang nakakita ng isang matandang lalaki na nakabarong, nakatayo sa likod ng puno. Tila may binabantayan. May isa ring guard sa Kalayaan Residence Halls ang nagsabing parang may aninong dumaan pero wala namang narinig na yapak. Tapos may nalamig sila na hangin kahit walang ulan. So malamig. Isang linggo na matapos nawala si Luis, isang residente ng Sampaguita Hall na si Ana ang nagising ng bandang alas 2 ng madaling araw dahil sa mahihinang katok sa bintana ng kanilang kwarto sa second floor. Pagtingin niya, nakita niya si Luis nakatingin sa kanya pero parang pagod, namumutla at may dugo sa kanyang kanang kilay. Napaiyak siya sa takot pag-kislap ng ilaw, wala na ito sa bintana. Ang huling linggo bago siya nawala, napansin ng mga kaibigan niya na tila balisa si Luis. May dala-dala raw siyang maliit na notebook na palaging sinusulatan. Kahit na klase, nang mahanap ito kanyang kwarto, narito ang huling entry. Tuwing gabi may sumusunod sa akin. Nakikita ko siya sa gilid ng mata ko. Pero paglingon ko wala. Isa lang ba itong stress? O baka hindi lang ako ang naririto sa oval kapag gabi? Matapos ang insidente, ilang linggo ring sinara ang pamunuan ng UP ang bahagi ng academic oval tuwing gabi para kaligtasan ng mga estudyante. Ngunit patuloy pa rin ang mga kwento, may mga jogger daw na biglang hindi makahinga kapag dumaraan sa tapat ng Palma Hall. May mga tumigil sa pagtakbo dahil sa nararamdaman nilang may sumusunod sa kanila pero paglingon nila, wala namang tao. Hanggang ngayon, nawawala pa rin si Luis. Hindi pa rin matukoy kung ano talaga ang nangyari. Maraming haka-haka, may nagsabing baka siya ay dinala ng mga engkanto. Ang iba'y nagsasabing baka nakapasok siya sa ibang dimensyon. Pero ang pinakakakilabot,
may ilang estudyante ang nagsasabing paminsan-minsan may nakikita silang lalaki sa gilid ng opal. Tumatakbo pero walang anino. Grabe no, nakakakilabot tong kwento na to. Kung ikaw ay magja-jogging sa opal ng gabi, huwag kang lalampas ng alas 9. At kung may nararamdaman kang malamig na hangin o aninong sumusunod sa iyo, huwag kang lalapit sa mga puno. Tumakbo ka lang at huwag kang liling. So sana nag-enjoy kayo sa aking kwento mga kamoyski. Mag-upload ulit ako ng bago. So this week, mamadalasin na natin mag-upload. So if gusto niyo itong kwento na to, follow nyo lang itong TikTok account ko. Salamat mga kamoyski.